Amen, hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. O, purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Muli, Lord, sa dahong ito, kami, Panginoon, ay nagkakaisa. Muli, Lord, pumapasok sa inyong banal na templo. Higit sa lahat sa inyong banal na presensya, Lord God. Una sa lahat, Lord, patuloy kaming nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Nais ka naming maranasan, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy mong katagpuin, Lord, ang bawat pangangailangan ng inyong mga anak na pumasok sa bahay-sambahang ito, Lord God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Lord, as we acknowledge your Holy Spirit to be in the center of our praise and worship. We welcome you in this place, hallelujah, Jesus. We welcome your Holy Spirit, Lord God. Create in us a clean heart and always renew a right spirit within us. Lord, we pray, Panginoon, na ikaw ang manguna, ikaw ang magtagumpay, ikaw ang patuloy na mangusap sa puso at sa buhay ng bawat isa. Nais namin, Lord, maranasan ang presensya mo sa oras na ito. Nais namin, Panginoon, makapagbalik ng walang hanggang papuri at pasasalamat. Salamat, O Diyos, sa patuloy na hininga, patuloy na buhay, patuloy na tinig na magagamit namin, Panginoon, upang papurihan ka. Kaya, Lord, hiniling namin, Lord, pag-isahin mo ang laman ng aming mga puso. Patuloy kang mararanasan, O Diyos, sa apat na sulok ng lugar na ito, sa bawat mga anak mo na pumasok sa bahay-sambahan mo, O Diyos. Dalangin namin, Lord, ang bagong puso at bagong espiritu ay lagi naming maranasan, Lord, sa bawat araw ng aming buhay. Kaya, Lord, sa bawat pagpapaawit, sa bawat pagtugtog ng aming mga instrumento, O Diyos, naway maantig ka at marinig mo, Panginoon, ang aming mga samot panalangin. Lord, sa bawat kaluluwa na naririto, Lord, patuloy na nagsusumamo, Panginoon. Patuloy na hinihiling ang iyong patnubay at gabay sa bawat araw. Kaya, Lord, nais namin, Panginoon, sa oras na ito ay madama ang iyong kagalakan sa aming mga puso. Ang patuloy na pangungusap ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang manguna at gumabay sa aming pag-aawitan. Tunay nga, Panginoon, inaamin namin, Lord, na hindi kami karapat-dapat. Ngunit dahil sa ikaw ay Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon. Nais namin, Lord, maitaas ka sa aming buhay. We acknowledge your Holy Spirit, Lord God. We welcome you in Jesus' name. We thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Bungkalin mo, Panginoon, ang bawat puso ng bawat mga anak mo. Ano man ang kalagayan ng pusong ito, Lord, sa aming pagpupuri, Lord, nawa ay madama namin, Panginoon, ang tunay na presensya ng may dalang kagalakang nagbubuhat sa iyo. Ang uhaw namin, Panginoon, ay patirin mo, Panginoon, upang ito ay mabusog sa spiritual at banal na kalalagayan mo lamang, O Diyos. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Amen and amen and amen. Hallelujah. Minsan pa po natin buksan ang ating Biblia sa Awit 16. Ito po ay magtatagpuan sa verse 5 hanggang verse 8. Ang sabi po dito, ikaw lamang, O Yahweh, Yahweh ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Kay inam ng kaloob mo sa akin ay ibinigay. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ay sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay hindi ako matitinag. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen? Amen! Let's praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Minsan pa po natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Thank you, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus. Purihin ang iyong pangalan. Let's praise the Lord first. Hallelujah! Tayo po ay bawit na may kagalakan sa aming Panginoon. Amen! Hallelujah! Ano ba ang kalagayan natin? Ang sabi ng mga
Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Muli mong katagpuin, Panginoon, ang bawat mga anak mo, Diyos. Na sa oras na ito, Lord, ay malapit, Panginoon. Patuloy mong pag-isahin ang laman ng aming puso, Panginoong Jesus. As we worship you, Lord God. Hallelujah, Jesus. We welcome your Holy Spirit, Panginoon. Patuloy kang sumama sa aming pag-aawitan. Hallelujah, Lord. Nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumaho, yes Lord, hallelujah, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Let's worship Him. Magsusumaho, nagpapakumbaba. Hallelujah, Lord. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming pamilya. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming sambahan. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa
Lord. Patuloy kang maghari sa aming buhay. Nais naming maranasan, Lord, ang pagkilos mo, O Diyos. Ang pagkilos mo sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Nais ka naming marinig, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Hindi kami umaawit, Panginoon, ng ganito lamang, Lord. Kundi binibigay namin na nais namin madama ang presensya mo. Ang patnubay mo, Diyos, sa lahat ng aming ginagawa. Na ito ay maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. In your presence, Lord, we acknowledge you, Lord. Patuloy ka, Panginoon. Baptisahin mo ang aming mga puso. Batid mo, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga puso na lumalapit, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Ang katotohanan mo magpapalaya sa amin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, we worship you, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ulitin natin sa Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Gawin po natin itong panalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Panginoon, may kanya-kanya kaming relasyon sa inyo, Panginoon. Tunay na ikaw lamang ang nagtiwala sa amin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Let's continue to praise the Lord. Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin.
Ipakita mo ang bawat isa, Lord, ayon sa kakayanan, Panginoon, upang makapagpatuloy sa bawat mga tungkulin, Lord, na aming pinagkatiwala sa inyo, sa aming paglilingkod, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus! Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus! Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus! Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri! Ang aming papuri, O Diyos! Hallelujah! Kaya napakabuti mo, Panginoon! Hallelujah! Salamat mo sa walang hanggang pagkapagkawal. Sa walang hanggang pagkapagkawal, Panginoon, napakabuti mo. Sa mga pagmamalang hindi na narapat, ngunit pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Purihin ang iyong pangalan. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa Espiritu. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. To God be all the glory. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa hapon ito, Panginoon, na patuloy niyo kami binigay sa isang pananampalataya, sa isang diwa, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon at sinasamba sa tuloy-tuloy. Hindi sapat, Panginoon, ang salitang pasasalamat para ikaw ay maparangalan. Subalit, Lord, nagpapasalamat din kami dahil kami, O Diyos, ay itinuring mo, Panginoon, na maging anak mo upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, sa lahat ng mga provisions na ipinagkakaloob mo sa amin, at higit sa lahat, Panginoon, sa pag-akay mo sa amin sa sambahan nito, O God, upang ikaw, O Diyos, ay maparangalan sa aming buhay. Lord, wala kang kasing dakila, at ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na sinasamba. Tunay nga po, Panginoon, na kami, O Diyos, ay parating nagkakasala. Subalit, Panginoon, ang iyong kadalawang kamay ay laging nakaakap sa amin, Panginoon. At lagi, Panginoon, ang panguunawa mo ay laging nasa amin. Salamat po, O Diyos, Panginoon, sa mga narito na nagbigay, O Diyos, ng panahon upang ikaw ay aming sambahin. Bagamat mainit ang panahon, Panginoon, subalit, Panginoon, ganun din, O God, na makita mo nawa sa bawat isa sa amin ang init ng pagmamahal at pagsamba sa iyo. At aming dinadalangin din, Panginoon, na sa hapon ito, patuloy kang mangusap sa bawat isa, anuman ang kalagayan namin, anuman ang mga nararamdaman namin, mga galit, tampo, hinanakit sa aming buhay. Alisin mo, Panginoon, upang kami ay makapagpatuloy sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay ng iyong mga salita na nagbibigay, Panginoon, ng liwanag sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at nariyan ka, inuunawa ang panilagi upang ikaw ay aming mamahal sa aming buhay. Salamat, Lord, at maging sa aming magbibigay ng mensahe, nawa po, Panginoon, bigyan mo po siya ng anointing spirit, O God, na mailakad ang mga salita, na tumiwas sa aming mga puso at talagang maipamuhay po namin ito, Panginoon, sapagkat, O Diyos, kami po ay nananabig sa iyong mga salita. Salamat, Lord, nandiyan ka parati upang kami unawain. At ngayon nga po, Lord, kami po ay narito upang ikaw ay aming patuloy na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Muli, O Diyos, itinatanong po sa iyo ang mayamang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan po ng iyong anak si Jesus. Amen. Minsan pa po nating extend ang ating mga pagpapala sa ating mga kapatid. Ikaw ako. Mahal niya tayo, kaya tayo'y narito. Nais niya malaman mo na ikaw. Oh, mahal ni Kristo, sa kagawa mo lang gawa, hindi mo ay natatanggap.
Praise. Song check. Ayan, isa nga po muling mainit. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Muli nga po natin palakpakan ang ating Panginoong Diyos. Amen. Mainit po ba? Okay, mainit. Ayan. And of course, syempre mainit din ang ating pagbabakal sa ating Panginoon. Ayan, baka meron po dito na gusto na mag-testimony, magpasalamat kayo ng hapon na ito. Ayan, sige po, tas lang po ng ating kamay. Lala daw. Ayan, sino ba? Ayan, meron po ba? Ayan na, sige po, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Sister Linda. Purihin po ang Panginoon. Gusto ko lamang po ibalik ang pasasalamat sa ating Diyos kasi talaga pong nung nakaraan di ko ako nakatid. Gawa po ng talagang sakit ang paa ko pero pinagalit ako ni Lord talaga. At saka po, siyempre isang bagay na rin po dumating yung anak ko, nagbakasyon naman dito. At 2 weeks lang po, kaya sinamasalalaman pa naman namin ano namin ang pamilya. Kaya nagbanding po kami. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon po, wala na. Sabi nga po, 2 weeks lang po siya. At nandun na naman po siya ulit. Nakarating din naman po siya na maluwalhati doon. Kaya po rin po ang Panginoon sa ginagawa niya sa aming buhay. Talagang buo pasasalamat po sila. Si Lord ang nag-guide sa atin itong lahat. At sa Kanya, purihin po ang ating Diyos. Praise. Ayan, meron pa po ba? Ayan. Gusto mag-testimony, magpasalamat. Sige po, raise lang po tayo ng hands. Wala na po? Ayan, sige po, kung wala na po, atin na po tawagin ang ating mensahero ngayong hapon na ito, ang lingkod ng ating Panginoon, Pastor Marcelo Nasser. Magandang mainit na hapon. Sino may initan sa inyo? Sana kung mainit ang panahon, mainit din nawa ang ating pong pagtitiwala sa Diyos. Kasi parang iba eh. Umiinit ang panahon, lumalamig naman ang ating pananampalataya. Kaya po, ating tutunghayan ang ating pong aralin ngayong hapon ito. Kukunin po natin sa aklat ng Hebreo. Ang Hebreo po ay hindi po, wala pong sinulat kung sino po ang may akda nito. Pero marami po tayong kapupulutan ng aral. Pamamagatan ko ngayong hapon ito ang halaga ng pagtutuwid. Sinong nakahanda? Sinong tatanggapin niya yung pagtutuwid na dapat maranasan ng isang tao? Sapagkat ang pagtutuwid po ay hindi po ito parusa, kundi ating pong makikita kung gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon. Kaya ngayong hapon ito, tuloy-tuloy na po tayo, basahin po natin ang ating pong teksto sa aklat ng Hebreo kabanatang 12, talatang 6 hanggang 7. Tayo po ito ngayong lahat. Ang sabi po dito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon yung mahal niya. Tanggap niyo bang mahal kayo ng Diyos? Yeah. Kung tanggap natin mahal tayo ng Panginoon, nakahanda po tayo. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y
nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak na hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa pagkakataong ito, nagpapasalamat po kami sa kabila ng lahat ng aming pong natutungayan, nararanasan. Ang iba sa inyong mga anak ay naglaan ng panahon at naglaan ng manood sa amin pong live stream ngayong hapong ito. Nawa abutin po ninyo sila, abutin nawa ng mga pagpapala na nagmumula sa inyong salita. At amin pong makuha ang nais po ninyong malaman po namin ngayong hapong ito. Pagpalain po ninyong bawat isa at maging ang inyong lingkod. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Siguro alam po ninyo kung anong panahon mayroon tayo ngayon. Ano nga ba? Tag-init. Tama. Ang panahon po ayon sa banal na kasulatan ay tayo po ay panahon ng isang paghihirap na panahon. Tama? Panahon ng taglamig. Kung saan po ang panahon ay tag-init, panahon din ng taglamig. Di ba? At isa pang panahon na mayroon tayo ngayon ay yung mga tao hindi na pinapansin ang salita ng Diyos. Ang mga taong ayaw kilalin ang Diyos, ang tawag doon ay atheist ba yun? Hindi nila kinikilala ang Diyos. Sino po yung nakakalam ng may pumunta sa buwan? Ilang tao yung pumunta sa buwan? Kamakailan lang. 3 lang sila eh. Ang isa doon ay hindi nakakakilala sa Panginoon. Noong nakarating sila doon sa buwan, tinignan niya ang mga bagay na naroon. At itong taong ito na hindi nakakakilala sa Panginoon ay namangha. At sinabi niya mismo sa kanyang sarili, kung wala ang Diyos, wala ang mga ito. Ibig sabihin, ang kalikasan ay nagpapakilala na mayroong Diyos na naglagay. At nung bumaba sila at bumalik dito sa mundo, paglapag nila, may nakita siya ng isang krus na nagpapaalala na ang krus na yon ang siya ginamit ng tao para sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang taong walang Diyos, ipinakikilala ng Panginoon. Kahit sabihin niya na wala mang nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos, ipakikilala ng Panginoon sa kanya ang lahat ng nilalang niya na mayroong Diyos na naglikha sa kanya. At dahil po sa paglago ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, ano ang tungkulin natin? Mga magulang sa ating mga anak. Ang tungkulin nating mga magulang sa ating mga anak ay ang sabi ng banal na kasulatan, hindi po niya inilingid sa atin na sa aklat ng mga kawikaan, marami pong talatang nagpapaalala sa atin na huwag nating hahayaan na ang mga anak po natin sa kapanahon ng ito ay lumaki na walang pagkakilala sa Diyos.
Dahil kung ang ating mga anak na walang pagkakilala sa Diyos, kawawa sila. Dahil nga ang sabi ng banal na kasulatan, habang tumatagal tayo sa mundong ito, lalo naman bumibigat ang ating pong kalagayan. Kaya kung wala silang Diyos sa kanilang buhay, mamumuhay sila ayon sa sarili nilang gusto. Ang pagpapala na nanggagaling sa Panginoon ay hindi nila makukuha. Kaya tayong mga magulang, meron tayong tungkulin sa ating mga anak. Na ang ating mga anak, sabi ng Panginoon dito, sa ating pong talatang binasa kanina, ang Diyos, sabi rito sa Bible na sinababasahin ko, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga iniibig niya. Sinabi ko sa inyo kanina, sino ang nagmamahal sa Diyos? Tayong lahat, di ba? Ibig sabihin, kung mahal tayo o tinanggap natin na mahal natin ang ating Panginoon sa ating buhay, humanda po tayo sa pagtutuwid ng Diyos. Dahil yun po ang kaakibat ng ating pong pamumuhay sa mundong ito, na ang Diyos ang ating magiging kaagapay sa ating pong buhay. Ang Diyos naman ang siyang nagsasabi sa atin na ang ating mga anak, huwag natin silang pabayaan. At tayo mismo ang maglalagay sa kanilang isipan na mayroong Diyos. Huwag natin silang hayaan sa panahong ito sa pag-unlad ng mga cellphone, mga gadgets. Huwag natin silang hayaan na mahirati sila doon. Nawa tayong mayroong kaisipan, mayroong tayong nalalaman patungkol sa Panginoon. Hayaan natin, mayasik natin sa kanila ang salita ng Diyos upang sa ganon mayroong silang matututuhan sa Diyos. Kaya po tayo inilagay sa ating pong maging mga magulang para tayo po ay magdisiplina sa kanila. Paano natin didisiplinahin? Ang disiplina po ay hindi po pagpaparusa. Magkaiba po ang disiplina at saka torture. Di ba? Pagdating ng isang tao na talamak sa kasalanan sa ating pong lipunan, ipinapasok sila doon sa 4 na sulok ng rihas o doon sa loob ng rihas. At sila po ay nilalagay doon para maisip nila na ang kanilang ginagawa hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. Yung pong tawag doon torture. Sa ibang bansa, wala kang maririnig pag nakakulong ka. Ang maririnig mo lang, isang katahimikan na magpapaalala sa iyo yung mga bagay-bagay na ginawa mo. Wala kang maririnig kung talagang tahimik na tahimik at maalaala mo ngayon ang mga bagay na ginawa mo. Kaya ano pong sinasabi ng Panginoon sa aklat ng mga kawikaan? Ang aklat ng mga kawikaan ay hindi po nawawalaan ng paalaala sa mga magulang. Inatasan tayong mga magulang para disiplinahin ang ating mga anak. Sinong mga anak ditong dinidisiplina sila? Kung walang nagdidisiplina sa inyo, salamat. Pero pag malalaki na kayo, hindi na kayo kayang disiplinahin ng mga magulang ninyo. Di ba? Tayo na mismo ang magdisiplina sa ating sarili. Dahil kung hindi natin didisiplinahin ang ating sarili, nako, lalong delikado. Inatasan ng Panginoon ang mga magulang na huwag natin hayaan ang ating mga anak na lumaki na walang Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat ang Diyos ay nagtuturo sa atin kung ano ang imbes ng Panginoon sa atin.
Kaninang ganda mensahe. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na sa bawat linggong dumadaan sa ating buhay. Sa bawat linggong dumarating, mayroong mensaheng ipinaaabot sa atin ng Panginoon. Alam po ninyo kung ano ang puhunan ng Panginoon sa atin? Kala mo ganun lang tayo, ganyan lang. Ang puhunan ng Panginoon sa atin, kaya tayo nabubuhay ngayon, yung hininga niya ay binuktong sa hininga natin. Tapos ganun lang tayo, ka-easy-easy lang. Ano pa yung kanyang pinuhunan sa atin? Ang ipinuhunan ng Diyos sa atin, ang sabi ng Panginoon, dadalhin ko ang tao sa hardin ng Eden. Ano ba nandun sa hardin ng Eden? Kompleto sa lahat ng ating pangangailangan. Wala na tayong pag-iisipan dun. Pero ngayon, ang tao ngayon, nag-aalala sa lahat ng mga bagay-bagay para makamtan niya. Pero sabi ng Panginoon sa salita niya, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, pag inunan natin ng Panginoon sa ating buhay, ipapaalala na sa atin na bago tayo maging tao, nandun na ang ating mga pangangailangan. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo lang kung anong naging puhunan ko sa inyo. May puhunan ang Diyos sa atin. At yun nga yun. Kaya napakaganda ang alalahan natin sa ating buhay. Ang hininga natin, puhunan ng Diyos siya na binigay sa atin. Para maalaala natin na sa loob ng isang linggo, meron akong pwedeng ibalik sa Diyos. At ang mga bagay na ito, hindi ko hahayaan na ito'y manatili lang sa akin, kundi maging sa aking mga anak at maging sa mahal ko sa buhay. Kaya hindi nagpabaya ang Panginoon na hindi tayo palalahanan. At nandito sa kanyang salita. Kaya sabi sa Kawikaan, chapter 19, verse 18, pakilabas. Itinutuwid ng Diyos ang anak. Sino anak dito? Tayo lahat. Tinanggap natin ng Panginoon. Itinutuwid ng Diyos ang anak. Itinutuwid mo ang inyong anak habang may pagkakataon. Bakit? Kasi itong pagkakataon na ito, pag nawala na sa kanila, wala ng pagkakataon ang salita ng Diyos na matanggap nila ito. Kasi aagawin yung pagkakataon na yan. Sa mundo ngayon ang ating ginagalawan, ito po ang naglalaban. Yung pagkakataon na yan. Yung pagkakataon na yan, kanino mo nakatalaga? Sa Diyos? O sa Diyos ng mundo? Kaya yung pagkakataon na yan, sikapin natin ang sabi niya, kung hindi ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Ibig sabihin, kung isang anak po natin na hindi po natin dinisiplina, kaparti tayo doon sa kanyang pagkapahamak. Huwag natin hayaan na mapahamak ang ating anak na hindi natin dinidisiplina. Kasi magiging kaparti po tayo doon sa mga kapahamakan yun. Dahil hindi natin pinaalalahanan. Itong pagkakataon na yan, ang siyang bumabalot sa isang tao niya. Ano sabi sa chapter 22? Kawikaan din, verse 50. Likas sa mga bata. Kanina, tama yung kanina. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit sa pamagitan ng palok, sila'y matututo. Hindi ko sinasabi sa inyo, palamuin yung araw-araw, anak ninyo. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon dito, paalalahanan ninyo sila ng salita ng Diyos.
sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magpapatuwid sa kanila. Tayo bang lahat dito talagang pinalo tayo para pumunta lang dito? Hindi eh. Tayo po'y nandito dahil alam natin na mayroong Diyos na siyang dapat natin pag-alayan ng ating buhay. Ano bang sabi sa Kawikaan chapter 23? 23 ng Kawikaan. Kanina. 23 ng Kawikaan, pakilabas mo, mayroon. Ayan na. Verse 13. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pamamalo ay hindi niya ikamamatay. Iniligtas mo pa siya mula sa dibdib ng mga patay. Sino raw magliligtas sa kanila? Tayo, mga magulang. Kaya ko, ang ating pong buhay sa mundong ito, totoo ang kabigatan ng buhay ay naroon. Pero tatandaan po natin, inatang sa atin ng Panginoon una ang pagdisiplina sa ating mga anak. Pero, kung hindi natin sila didisiplinahin, ang Diyos na ang gagawa nun. Paano gumawa ng pagdisiplina ang Panginoon? Job chapter 3, verse 14, verse hanggang 18. 33:14 hanggang 18. Job. Unang pagdidisiplina ng Panginoon sa atin ay ipinaalam niya yung kabutihan na kanyang ginagawa. Inilalagay niya doon sa isang pagdidisiplina na may proseso ba? Yung hinahanap ng mga korte ngayon, dapat dinaan mo ako sa ganito. Ano ba tawag doon? Di ba? Mayroong ganon. Minsan hinahatulan agad sa hindi pwede. Dapat mayroong ng ganito proseso. Ha? Ayun, ang tawag doon. Due process itong tawagin. Dinadaan muna sa ganong kalagayan ang Panginoon gumamit siyang ganito. Anong ginamit niya una? Para dumating sa atin talagang ang bigat ng disiplina na ating tatamasahin. Magsasalita man siya sa iba't ibang paraan. Hindi pa rin natin ito lubos na maunawaan. Nagsasalita rin siya sa pamanaginip at pangitain sa kalaliman ng gabi kapag ang tao'y nahihimbing. Ipinapaunawan niya ang kanyang saloobin. Nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila'y pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Gumamit ang Panginoon ng magandang kaparaanan. Gumamit ang Panginoon ng isang pananalita na pwede natin sandalan. Hindi basta-basta ang Panginoon na magparusa, kundi gagamit siya ng mga tao at ipinaalam niya na ito ako, na ito ang Diyos ay mapagmahal. Padadaanin tayo dun sa isang kalagayan na maalaala natin, mahal tayo ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang pagsasalita ng iba't ibang paraan, maaaring ibang tao ang gagamitin niya sa iyo. Maaaring sasabihin niya, kapatid, umatin ka ng gawain. Kapatid, ito ang magandang kalagayan kung ikaw ay dumano. Pero tayo, ang tao ay matigas. Ano po ang siyang naging reaksyon ng tao? Ano po ang naisin ng Diyos sa atin? Para tayo ay pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Anong paraan yan sa pamaraan dito? Sa pamagitan ng magandang pagsasalita, sa pamagitan ng magandang pamamaraan na kanyang ginagawa para tayo iiwas lamang dito.
Yun ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Pero anong ginagawa ng tao sa kapanahonan ito? Dahil sa paglago ng walang pagmamahal niya sa Diyos, ang paglago ng paglamig sa kanyang puso, maalaala niya kung gusto niya lang. Hindi niya siniseryoso sa kanyang buhay. Pero tatandaan natin, ang pagdidisiplina ng Panginoon dumadaan sa ganito. At pinagkalooban tayo ng pagkakataon para disiplinahin natin ang ating mga anak. Kung tayo mang mga anak ay malalaki na, tayo na rin ang magdisiplina sa ating sarili. Dahil kung ang Diyos na ang magdisiplina nito sa atin, delikado. Verse 18. Ito na ang Diyos na ang magdidisiplina sa atin. Ito sabi niya, hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay. Kaya sila iniligtas niya mula sa hukay. Yun na eh. Diretso mo, kapatid. Ito na ang disiplina ng Panginoon. Pinagdadalhan niya ang tao ng iba't ibang. Sino may gusto niyan? Pinagdadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit. Dahil nga tayo hindi nagdidisiplina sa ating mga anak at maging sa ating sarili, ito na ang Diyos na magdidisiplina sa atin. Ito na yun. Ang tao, asa na? Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit. Upang sa pamamagitan ng kirot ng tao ay maitutuwid siya. Sino nakaranas ang sakit ng ipin? Diba? Ipin pa lang yun. Masakit na siya, makirot. At naaalaala mo sa sa'yo, hindi na ako kakain ng matatamis dahil masakit ang ipin. Pero pag gumaling na yung sakit ng ipin, kain na naman ng candy. Sige mga bata, ano? Alam mo, dati buong ipin ko eh. Sa probinsya. Kasi kinakain namin mga bayabas. Okay? Pero pagdating ko dito, kumain ako ng candy. Yung fruit, ano ba yun? May fruit ang tawag, ano? Candy? Yung fruit ba? Sabi ko, sarap ah. Kahit ako nakahiga, umangata ako ng ngipin. Sabi ko, masarap yata matamis-tamis ang ano. Okay lang. Pero mga ilang taon ba nagkaangipin ko, nagkauga-uga na, nagkabutas-butas na, nararamdaman ko, sakit na. Alaala ko tuloy si Doc. Papabunot. Ay, takot pa naman ako sa Ringilia. Pero wala akong magawa. Dahil yung mga aking pinagagawa, yung ipin, yung pagkain ng bronchos ba yun? Yun eh. Mataklo-taklo, iniipit ko sa ipin ko dahil sarap ko. Habang ako nakahiga. Pagkalulon ko, matamis-tamis. Tanggal ang ipin ko ngayon sa baba, lahat oh. Hindi ko nakalimutan ko lang yung aking postisyon, ilagay kanina. Doon ko naalaala pala na lahat ay mayroong katapat. Ang katapat ng ipin ay matamis lang naman ang katapat niyan eh. Lahat may katapat yung bakal nga luminipis sa kalawang eh. Lahat ay mayroong katapat. Kaya ang pagdidisiplina ng Panginoon, tatandaan natin, huwag tayong maging matigas ang ulo. Dahil ito sabi niya, ha? Masarap mo, ito ha, sabi dito, padadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit. Ano gusto mo sakit? Mabigat o kanser na? Ang sabi ng Lord ay nagpapagaling ka. Tama, nagpapagaling ako. Pero, ang iyong ginawa nung unang kapanahon na mong kabataan mo, ang pinaggagawa mo napakalayo sa Diyos. Walang nagdidisiplina sa iyo kasi matanda ka na nga eh.
Sabi ng Panginoon, disiplinahin nyo rin sarili ninyo. Kung nandun kayo sa isang panahon ng ginagawa po natin, ay mayroon na tayong paglabag sa gusto ng Lord. Disiplinahin natin. Upang sa pamagitan ng kirot, ang tao ay may tuwid. Ano pa? Ang taong may sakit ay walang totoo, di ba? Andiyan pala sa Bible yan. Pag nilalagnat tayo may sipon, wala ito eh. Wala yan. Kaya kinakain kadalasan ng isang tao may sakit, lugaw. Para diretsong lulunin. Ang wala palang panglasa, ay parang may COVID yata, no? Di ba? Walang panlasa. Di ba? Walang panlasa. Masarap man ang pagkain, wala pa rin siyang gana. Wala kang panlasa, tapos walang gana. Tatagal ka ba dyan sa dalawang yan? Pag yan ang maganap sa iyong dalawang yan, bakit nagaganap? Tinutuwi tayo ng Lord. Sabihin natin, bakit yung aking mahal sa buhay, tigas ng ulo? Ilang araw lang yan. Huwag natin pagmamalakin ng Diyos. Huwag natin sasabihin, ako'y malakas. Huwag. Dahil ang mga bagay na yan, gagamitin ng Diyos yan para ikaw ay may tuwid. Ngunit kung matigas pa rin ang ulo, ito naman pangalawang ipararala sa iyo, wala kang panglasa, pati alak na, mawawalan kang panlasa niyan. Pag wala kang panlasa, ito na walang gana. Ang Diyos ang magsabi niya. Nakakatakot, di ba? Kaya disiplinahin na natin ang ating sarili. Ito ba sabi niya? Nauubos ang kanyang laman. Ano yung sabihin niya? Pumapayat na siya. Wala na siyang makakain kasi wala na siyang panglasa, kaya pumapayat na siya. Anong natitira sa kanya? Butot balat na lamang, payat na. Kaya kung ikaw ay nag-iisa sa buhay, wala kang manlamang anak o kaya kamag-anak, nakakalinga sa iyo. Pag dumating sa atin ang mga bagay na yan, maalaala mo at sasabihin mo, Diyos, gusto ko nang mamatay. Di ba ganyan ang panalangin ng maraming tao? Pag nakakaramdam ng kahirapan sa buhay, gusto na nang mamatay. Pero pag nakaranas na maganda ang kanyang buhay, kalagayan at mayroon lahat ng kanyang pangailangan, hindi na maiisip na gusto na niyang mamatay. Gusto pa niyang mamasyal kung saan-saan. Pero kung hindi natin didisiplinahin ang ating sarili, ayaw naman natin talaga magpatuwid sa ibang tao eh. Nasusunod pa rin natin yung ating sarili. Pero ang Diyos ang magtutuwid sa iyo. Dadaan ka dito sa mga bagay niyan. Mauubos ang kanyang laman, matitirot, butot, balat. At para handang-handa na siyang pumunta. Saan? Sa daigdig ng mga patay. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, huwag natin nahayaan na mas makontrol tayo sa ating kagustuhan, sa ating sarili. Kundi hayaan natin ang magkontrol sa ating buhay, ang kagustuhan ng Panginoon na makontrol natin ang ating sarili, madisiplina natin doon sa mga bagay, lalong-lalo na doon sa mga bagay na nais ng Diyos na ipinagagawa sa atin. Kaawa-awa ang mga bagay na yan. Punta ka sa ospital, napakaraming ganyan. At ang lahat ng nasa ospital, isa lang ang pagnanais nila ay gumaling at pagkatapos, gustong mamatay.
Ang iba doon, gustong pumunta doon para gumaling. Pero ang iba doon, gusto nang mamatay. Lalo pag nalaman nila kung magkano bayaran nila sa ospital. Wala, Sister Milit eh. Ang problema kasi yun eh. Ang problema ni Sister Milit, ano ba problema niya? Gusto ko agad operahin yung mata agad. Nagpatingin lang sa mata. Sabi ng doktor sa kanya, operahin na natin. Huwag na siyang pauwiin, di ba? Grabe naman yung doktor na yun. Hindi man lang pinadaan sa proseso, paraan. O itong gamot, kailangan nyo. Pag hindi, yan talaga po ito. Hindi eh. Kaya ang tao minsan natatakot pumunta sa doktor eh. Ayaw pumunta sa doktor dahil na kagad ang inaabangan nila. Ano kaya sasabihin ng doktor sa akin? Gagaling pa kaya ako hindi? Ganon ang kalagayan ng isang tao. Pag tayo po ay dumating doon sa kalagayan ng ating kong sariling buhay, ay hindi natin hinahayaan na ang Diyos ang kumontrol sa atin at hinahayaan natin ang kumontrol sa atin ay yung mga bagay na narito sa mundong ito. Kaya minsan, hindi natin naalaala ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Totoo, ang Diyos ang nagpapagaling sa anumang ating karamdaman. Pero kung dumadating man doon sa mga bagay na ito'y nadidili sa atin, hindi niya yung kasalanan sapagkat ang hinahanap sa atin ng Panginoon, anuman ang mayroong kang pananampalataya na tatapat doon sa iyong karamdaman, sigurado ang kagalingan ay mapupunta sa iyo. Mararanasan mo ang kagalingan na kailangan mo. Pero kung ang inyong pagpunta lamang sa church, kung gusto mo lang pumunta rito, ay nako, huwag natin hayaan. Ang gusto ko lang pumunta sa church ganito. Pero kung ang gusto ng Panginoon ang siyang ating isasagawa sa ating buhay, sigurado, ang mga bagay na kailangan natin ay ating matutunghayan at ating mararanasan. Kaya po, hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumontrol sa ating buhay at sa ating mga magulang, sa ating mga lola, sa ating mga lolo. Huwag natin hayaan na hindi natin maipaabot sa ating mga apo, sa ating mga anak ang salita ng Diyos sapagkat ngayon pa lamang sabi ng Panginoon, pag hindi ninyo sila ipaalam ang salita ng Diyos sa kanila, habang sila'y lumalaki, hindi na ninyo kayang kontrolin ang kanilang sarili, kundi hahayaan na lang natin na ang Diyos ang kumontrol sa kanila. Hahayaan na lang natin na maranasan ng mga batang ito yung katulad niya, mga karamdaman na yan, yung katulad ng walang panlasa, ang lahat ng mga bagay na ito'y hindi yan kagagawan ng tao, kundi yan ay kagagawa. Yun ang Diyos lamang ang makagagawa niyan. Doon sa mga taong ayaw padisiplina sa kanilang mga buhay. Kung ang ating mga sa buhay ngayon ay talagang ano lang, ang kanilang paglakad ay baliwala lang at iniisip nila na malakas ako, sige lang, huwag tayong pakakampante dahil isang araw ay mararanasan nila ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon at ang magdurusa ng mga bagay na yan, karamdaman na yan, sinong magdurusa na yan? Kung sinong tatamaan sa kanila. Kung ang asawa natin lalaki ay talagang walang matigas ang ulo, ang asawang babae ang siyang maghihirap dito para alagaan yung kanyang mahal sa buhay. Ewan ko lang, kung meron pa ngayon, mag-aalaga dito. Kasi minsan mayroong mga ganun, ayaw nila lang alagaan kasi matigas ulo, pero hindi. Binigay ng Lord sa'yo yan. Panghabang buhay yan. Pero ang dapat natin ngayong gagawin, kung tayo malakas pa, dalhin natin sila dito para ipalam sa kanila ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Pag sinabing mayroon kang sakit, alam na. Pera katapat dyan. Ayun, pera sita po ayun.
Nung sabi ni Sister Melit, tingin pa lang 1,000. Sabi brother kay magkano ba? Tingin pa lang 1,000 na. Kahit so na pala. Pag ganun lang yun, wala pang gamot yun. Mas pahal pa sa gasolina. Ang gasolina ay naangalan ng tao. Hindi sila makabili ng gasolina dahil ang mahal-mahal pa. Pero nagpapagod ang mga driver maghapon. Akala mahal ng gasolina. Pero pag uwi ng bahay, bibili ng Emperador. Magkano ng Emperador? 200 yata. Gasolina hindi makabili. Alang sa gobyerno. Emperador, hindi nila mapigilan bibilin para mag-inuman lang sa bahay. Baliktad nga sisisihin yung gobyerno. Hihingi pa ng 5,000 ayuda. Tapos ngayon, pambibili na ng Emperador. Baliktad ang utang eh. Kasi hanapin nila pang nagkasakit sila, sandal nila doon sa mga anak nila, ayan ako galing sa abroad. Ha? Minsan nagkakagulo yung galing abroad talaga. Tatawa ako sa mga nanogang ko eh. Punta ka, nandun, birthday yung kamag-anak mo. Ayaw ko pumunta doon kasi hiraman ako ng pera. Akala nila marami kong pera galing abroad. Tapos ayaw pa maniwala pag sinabi ko ng pera, hindi maniwala. Galing kang abroad, wala kang pera. Kala nila. Pakaraming pera doon sa abroad. Pasandal-sandal pa doon sa kanila kamag-anak na sa abroad. Tapos patungga-tungga lang ng Emperador. Nasa bahay, pasaya-saya lang. Tapos pag nagkasakit, sa mga anak, sa sandal, sa asawa, pautak ng mga ganun tao. No? Pero wala tayong magagawa. Ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin para ibahagi ang salita ng Panginoon. Kung wala naman alam na magdudutan yung salita ng Diyos sa kanila, pero ayaw pa rin eh. Ano ba yung gagawin natin sa ganito? Sabi ng Lord, pagtisan ninyo yan. Dahil yan ang pasahan ninyo. Kung hanggang saya saan kayo, tangyong panampalataya, dadating at dadating ang araw. Pagdating na nandito na sila, walang panlasa, sabi kanina sa mensahe, ba, yung kanyang sinisiran, hindi raw niya mahuli-huli. Inanong na stroke. Mahuli na niya, hindi na makalayas eh. Ay, stroke na o, diba? Eh, malakas pa pag pinupunta niyo sa sabay, sisiran yung salita ng Panginoon. Ayaw. Ayaw na, stroke na. Sabi niya, okay, mabuti na. Eh, sabi pa niya, bakit hindi pa pinalalakad ka rin? Pinagpe-pray mo naman ako ha. Sabi ng pastor, hindi ka talaga pala lakarin, baka takaasan mo naman ako pag nakalakad ka eh. Ay, anong gusto natin panalangin sa mga natin sa buhay? Ganon na mangyari. Bahala na ang Panginoon doon. Basta ang ating pong puso ang nais natin mailapit sa kanila, mailapit natin sa Panginoon ang mga natin sa buhay, ang tungkulin natin, ilapit natin sila. Pero kung ayaw naman natin nilang ilapit ang ating mga sa buhay sa Panginoon, di maghintay ka, dumating yung mga bagay dyan, mag-ipon ka na nga lang. Kasi pera yan eh. Taxi pa lang mula sa bahay nyo papunta doon, pera na eh, lalo kung hindi na makalakad. Kaya tayo, sabi ng Panginoon, sa ating mga anak, disiplinahin natin sila. Pero kung hindi natin sila magdidisiplina, sila na magdisiplina sa sarili nila. Pero pag ayaw na rin nila, ito na ang dadating sa kanila. Ang Panginoon ang may sabi niya at dapat natin ihanda ang ating sarili
Dahil ang lahat ng nasa banal na kasulatan ay nagaganap at nagaganap ayon sa kanyang kagustuhan. Conclusion natin, Hebreo chapter 12, verse 10 to 11. Ito sabi niya, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. May plano yan. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging ito, sikreto dyan. Ito pala eh. Kaya tayo dinidisiplina para tayo maging banal. Nagpapabanal pala yung yung disiplina ng Panginoon. Kaya wag natin ito'y ireklamo o hinanakit man sa Panginoon. Para tayo daw maging banal tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaan bunga ng pagsasanay sa pagtutuwid sa pamumuhay. Sinasanay lang naman tayo at habang tayo dinidisiplina, nais ng Panginoon, ito ating maranasan, tayo maging banal tulad ng ating Panginoon. Kaya, kung tayo man dumaranas ng pagtutuwid ng ating Panginoon, huwag natin yung ikalungkot dahil meron siyang nais na ipabot sa atin dahil ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Kaya ang pagdidisiplina, huwag natin itong tigilan sa mga kabataan, sa mga anak natin. At kung hindi man tayo ng disiplina, tayo na lang din magdisiplina sa ating sarili upang makamtan natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Dadako po tayo sa ating komunyon. Ito po sabi, Unang Korinto chapter 11 verse 23. Tinanggap ko ang aral sa Panginoon at binabahagi ko naman sa inyo. Ang Panginoon Yesus nung gabing ipinagkalalo ay dumampot siya ng tinapay. Matapos magpasalamat ay hinati-hati yun at sinabi, ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo, gawin ninyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala. Gayon din naman matapos maghapunan ay kinuha niyang sarot sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo inom sa pag-alaala sa akin, pagkat tuwing kayo kakain ng tinapay at uminom ng saro, ay hinahayag ninyo ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa muling pagkaito niya. 27. Nang sino mang kumakain ng tinapay at uminom ng saro, nang di nararapat ay nagkasala sa katawan at dugo, kahit siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain at uminom ng saro. Tayo ay manalangin. Alam namin, Panginoon, na kami ay mayroong pagkakamali, pagkakasala sa inyo. Sinabi po ninyo sa inyong mga salita na hindi po kami magiging karapat-dapat na gumanap ng mga ganapin ito kung kami mayroong pong mga pagkukulang. Kaya po ngayong hapon ito, nakikita po ninyo ang bawat anang mo narito. Siya sa inawa ninyo kanilang mga puso at tanggapin nawa ninyo ang kanilang paghingi ng tawad. Hiningi po namin ang mga elementong ito tulad ng sarong ito na sumisimbolo ng iyong dugo na siyang naghugas ng aming pong mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Pagpalain po ninyo. At maging ang tinapay na ito na sumisimbolo ng iyong katawan na nagka-luray-luray doon sa pagpasa na napakabigat na cross para sa aming ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Hiningi po namin na ito'y pagpanatin. Pagindapatin nawa ninyo ang mga bagay nito sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige, kumuha na po kayo.
Sige, kung nakakuha ng lahat, tayo po ito ngayon. Itas natin. Kinasal. Samantalang sila'y kumakain, dumapon sa isang pinapay at pinagpala. Pinagpira-pirasan niya ito at ibinigay sa mga lagat at sinabi. Tinapay ng buhay, kain mo, magbibahagi. Ito, tinapay ng buhay, kain mo, mag-iisa. Yan ang katawang nilayuan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihiyak upang iyong pagkat ang buhay na walang hanggan. Kunin ninyo at kanin ito ang aking katawan. Kumain po. Itaas ng salo. 26 ng Mateo. Pagkatapos kinuha niya ang saro, nagpasalamat siya at ibinigay ito sa mga lagat at sinabi. Tinapay ng buhay, inubin mo, magbibahagi. Ito ang salo ng mabutihan, inubin mo, mag-iisa. Yan ang lubog lumahanap upang ikaw ay luminis. Yan ang lubog ni Cristo na para sa'yo doon sa Kalbaryo ay luminis. Uminom kayong lahat dyan. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na mabubuhos dahil sa mga may kapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Uminom po tayo. Tuloy na Panginoon. Ng mga bagay na iyon, nais para sa amin. Sa tuwing gaganapin po namin ang mga bagay nito, ito po ang siyang magpapaalala sa amin. Na ikaw ay magbabalik upang kami iyong puno. Salamat po sa mga pangakong ito at umaasa po kami ng lahat ng mga bagay na magaganap sapagkat ikaw ang nagsalita ko sa amin. Maraming salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ano pa
Hallelujah. Purihin ang Panginoon at salamat po sa Panginoon at tayo po dumarako sa ating pagbibigay ng ating mga kapo at ating mga bigay. Ang magbanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang Diyos, maraming salamat sa mensahe mo na pinagkaloob mo sa aming pastor at ito Diyos at tinanggap namin upang ito'y pamuhay namin, Lord. Salamat, Lord, sa mga salita mo na ito'y pagdidisiplina sa aming sarili. Magiging pagdidisiplina, O Diyos, sa aming mga anak at mga api. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa kalakasan at kagalingan ng bawat isa, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin at binabalik namin sa iyo ito, O Diyos, upang ito'y magamit sa paglago ng aming gawain sa dakong ito. Maraming salamat, Lord. At titiwala po kami, Panginoon, na pangako mo na siksik-liklik at umaapaw na ibabalik mo ang bawat ibinibigay namin, Panginoon, sapagkat pangako mo, kung nagbibigay, ay tatanggap din mula sa iyo. Purihin ka, kamay sa magdalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sound check. Sige po, ngayon po ay darako na po tayo sa ating greetings and announcements. Ayan, una-una po dito, ang darating na 6-year anniversary ng Men's Ministry. Ayan, sa darating po ito na June 16, 2026 sa may David's. June 12. Okay, June 12. Sige. Ayan, palitan na natin 16.
Sige po. Sa may ano po ito? Ayan, sa may Pandi, Bulacan, sa Mapulang Lupa. David's Eve of I Resort. Ano? David's of Eve Resort. Okay. Sige, next po. Ayan. Next announcement po natin. Okay. Yan, nag-hangata. Sige. Announce ko na rin po ang darating na anniversary ng mga kabataan. Sa general po ito na youth. So, pangkalahatan po ito sa darating na May 17, 2026. So, this, ano po, coming next Sunday. So, 2 weeks from now, anniversary. So, hinihikayat po lahat ng mga kabataan na tayo po ay makiisa sa darating na anniversary ng ating GWYA. Ayan, sige po. Bukod po doon, ano pa po ang ating mga announcements? Prayer Warrior, okay, oo nga pala. So, every first Monday of the month po kasi, ayan, meron po tayong Prayer Warrior. General po yun sa main church. Ang start po nun is 7 p.m. Ayan, so, hinihikayat po ang bawat isa na tayo po ay makiisa doon po sa gaganapin na Prayer Warrior, General Prayer Warrior po. Bukas po yun ha, ng 7 p.m. Sige po. Anything else po, Sis Jill? Wala na po ba? Ayan, Pastor. Birthday, oo nga. Birthday. Ayan. Wala po may birthdays ngayon? Okay, sige. Wedding anniversary. Ayan. And pastors and board, may meeting? Mamaya, okay. 5 p.m. Okay? Sige, anything else? Kung wala na, sige po, tawagin na po natin ang closing prayer. Lord, maraming salamat po Lord God sa buong araw po na ito Lord God na binigay niyo po sa amin Lord God sa pagkatapos po ng buhay na ito Panginoon. Maraming salamat po Lord sa mga salita niyo po Lord God na narinig namin Panginoon. Lord, maraming salamat po Lord God sa pagtutuwid niyo po sa amin Panginoon. Sa mga panahon po Lord God na isang po Lord God nagkakamali po ang Panginoon. Alam po namin Lord God sa pagtutuwid niyo po na yun Lord God ay inalayo niyo po kami sa anumang kasalanan at kapakaman Panginoon. Maraming salamat po Lord God dahil hindi po kami hinahayaan na makagawa po ng bagay Lord God na ikakapahamak po namin. Maraming salamat po Lord God sa pagpapaalala niyo po sa amin ng inyong mga salita Panginoon. Lord, sa pagtapos na po Lord God, tinatanungan po ang bawat isa Lord God sa mga aming uuwi ang Panginoon hanggang po sa aming pag-uwi sa aming paanan po Lord God, itipid po namin Lord God ang mga salita niyo po Lord God na pakinggan po sa araw na ito Lord. Dito Panginoon, sa iyo namin po din ang pagod ng mataas sa pag-uwi at sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa ating pong mga kalalakihan, don't fail. Friday po yan. May basketball doon, swim. Another pet. Sama naman po tayo. May Bilya pala. Okay, tayo may dumako sa ating pong benediction. Nawitin po natin to God be the glory. Glory,
kami pinapaalalahanan, na hindi po ninyo kami binibigyan ng iyong mga salita upang sa buong isang linggo muli sa amin pong pakikihamok sa sanlibutan ito ay aming maalaala na mayroong Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng katatagan at kalakasan. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang lahat ng dumako sa lugar na ito, kung mayroon na silang mga lalangin at mayroong mga karamdaman, hayaan po ninyo, ipaabot po ninyo ang pagpalang kamay upang maranasan nila ang kanilang kagalingan at maging sa patuloy na abot po ninyo pagpalang kamay, maging sa asawa, ni Sister Chona, Panginoon, kaya po ninyo, Panginoon. Na sa Kanya po nararamdaman ang aming pong dalangin, maranasan po niya ang Kanya pong kapayapaan, at siya po ay makaranas din ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Salamat po, maging ang aming pong mga kapatiran na nangihinga, Sister Diling at maging Sister Chena Cortez, patuloy po namin dinadalaan makalakas itong isimba. Maraming pong salamat, Panginoon, sa may ninawang pagpapala nagmumula sa Ama, Anak at Espiritu. Humayo po tayo na mayroon pong kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Tapos na po ang gawain. Amen at Amen.